Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Naganap na digital voting, nagbunga sa kawalan ng tiwala ng ilang mga OFW. PE subject sa college, pinaalis ni Senator Gatchalian. Picture perfect na pasyalan sa isang mall sa Ortigas, tampok ang 10,000 fresh flowers para sa Mother's Day. LTO pinaiigting ang mahigpit na pagpapatupad ng speed limit at ibang safety measures sa mga expressway. All Volt ace EJ Obiena muling nagbabalik podium. At US Cardinal Robert Francis Prevost hinirang na bagong Santo Papa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Bago pa man ang midterm elections sa bansa sa darating na Lunes ay inumpisahan na ng Overseas Filipino Workers o OFWs ang botohan para sa halalan. Ngunit sa bagong itinalagang online voting system sa ilang bansa, nagbunga ito sa kalituhan at kawalan ng tiwala sa ilang mga Pilipino. Ayon pa sa isang OFW na nagtatrabaho sa Singapore, hindi na siya boboto muli kung kailangan niya itong gawin online dahil anya nakakalito ito at kahina-hinala. Isa sa naging issue ay ang lumilitaw na listahan ng mga kandidato matapos bumoto upang beripikahin na tama ang balotang kanilang isusumite. Ngunit ayon sa ilang mga botanteng OFW, mga kandidatong hindi nila binoto ang kanilang nakita. Tuloy pa rin ang botohan sa ilang eskwelahan sa Abra sa kabila ng pagsiklab ng sunog dito. Kasalukuyang iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung may election-related na motibo ang naging ugat ng insidente. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police ang pagsiklab ng sunog sa Dangdangla Elementary School sa Abra nitong kamakailan lang. 4 na gusali na may 7 classroom ang natupok ng sunog. Ayon sa COMELEC, 902 ang mga botanteng nakatakdang bumoto sa naturang eskwelahan. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang mga nasunog na mga election paraphernalia. Samantala, bagamat mayroong suhestyon na ilipat ang botohan sa isang military camp, sinabi ni Garcia na mananatili sa naturang paaralan ang pagboto ng mga residente. Magsisilbing presinto ang covered court nito. Pagtitiyak pa ng COMELEC, bumuo na ito ng Task Force Abra para siguruhing magiging ligtas ang mga botante sa kanilang pagboto. Hindi pa tiyak ang kabuang halaga ng napinsala, ngunit tinatayang 70% ng eskwelahan ang natupok ng sunog. Sa kasalukuyan ay nagtutulungan ng DepEd at COMELEC para ma-restore pa ang ilang mga classroom bago ang halalan. Kumpiyansa silang mare-restore nila ang 3 classroom dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nais naman na agarang ipatanggal ni Senator Sherwin Gatchalian ang physical education subject sa mga college program. Bunsod ng ito ay hindi na mahalaga pa sa field of specialization. Naritong ulat. Hinimok ni Basic Education Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian ang Commission on Higher Education o CHED na repasuhin ang ilang mga batas at tanggalin na ang ilang asignatura sa college programs na may redundancy of existence, partikular na ang physical education subject. Ayon kay Gatchalian, ito na ang tamang oras para pag-aralan muli ang mga batas, partikular ang mga mandato sa paggawa ng mga asignatura. So may PE ka for 10 years. Pagpasok mo ng college, PE na naman. Diba? It's really about time to be honest about it, eliminate and push this down to basic education. So that when you leave basic education, you just focus on your concentration, on your specialization. Pagdedepensa naman ng CHED na ang pagtuturo ng PE sa kolehiyo
ay makakapaglinang ng kakayahan at kagustuhan ng mga estudyante na maging profesional na atleta sa hinaharap. Gayunpaman, napagdiskusyonan din na hindi lahat ng mga mag-aaral ay nais tahakin ng kaparehong field. Kaya naman ayon kay Senator Gatchalian, hindi na dapat pa mapunta sa higher education ang PE at ipaubaya na sa kamay ng basic education. Bukod sa naturang asignatura na talakay rin sa pagdinig ng komite ang ilan pang mga subject na hindi na dapat pang itinuturo muli sa kolehiyo. Ilan sa mga ito kasi ay napag-aralan na noong senior high school, maging noong elementary level pa lamang. Paliwanag pa ni Gatchalian na kailangang makasabay ng mga subject na ino-offer o itinuturo sa pagbabago ng panahon. Kailangan umangkop niya ang mga course sa pag-evolve ng curriculum para sa epektibong aplikasyon nito sa career path ng bata. Batay sa iprinisenta ni Dr. Edison Fermin, CHED Technical Panel for General Education Chairperson, ilan sa mga napunang asignatura ay ang Contemporary World, Art Appreciation, Rizal at Ethics. Batay kasi sa kanilang obserbasyon, may iba't ibang ethics sa ang bawat field na dapat ay nakaspecialize. Gayon din ang Art Appreciation na dapat ayon kay Gatchalian ay turo na sa elementary level. Liban sa amyendasyong panukala ay nais din ni Gatchalian na iakma ang mga subjects sa industriya paglabas sa pamantasan nang sa gayon maging effectively competitive ang graduates. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, tumaas ng 5.4% ang GDP ng Pilipinas sa Quarter 1 2025 sa kabila ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya sa unang quarter ng 2025, dahilan upang maging ikalawa ito sa ASEAN sa bilis ng pag-unlad. Ayon sa datos, nalampasan ng bansa ang Indonesia, Malaysia at Singapore at bumantay sa China, habang ang Vietnam lamang ang mas mataas ang GDP growth sa rehiyon. Tinukoy ng IMF na ang Pilipinas ang inaasahang magiging pinakamabilis na lumago sa ASEAN 5 ngayong taon. Bunso dito ng mas mababang inflation, masiglang konsumo at pinahusay na paggastos ng pamahalaan. At para sa lagay ng panahon, wala nang namumuong sama ng panahon sa ating bansa dahil tuluyan nang nalusaw ang dalawang aktibong low pressure area na binabantayan nitong linggo. Sa ngayon, easterlies na lang ang natitirang bahagyang nagpapaulan sa Aurora, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. LTO, pinaiigting ang mahigpit na pagpapatupad ng speed limit at ibang safety measures sa mga expressway. Congressional bet sa Bohol, haharap sa disqualification case matapos mangako ng cash incentives. Picture perfect na pasyalan sa isang mall sa Ortigas, tampok ang 10,000 fresh flowers para sa Mother's Day. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.